Miss Bel Mariano, abay may bagong offer para kay Miss Bel. Pero according po kay Miss Bel ay naglatag po siya ng kanya pong mga kondisyon bago niya tanggapin itong offer na ito. So pag-uusapan natin yan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. So sa nakaraang taon, pinatunayan ni Bel na hindi lamang siya basta artista na umaarte sa harap ng kamera. Siya ay isang aktres na may malalim na koneksyon sa kanyang mga proyekto. May pagmamahal sa kanyang craft at may tapang magsalita tungkol sa mga bagong konsepto sa sining at representasyon. Ang mga balitang umiikot ngayon tungkol sa kanyang pagiging panauhin sa programa ng Abante, pati na rin ang pagpayag niya na gawin ang isang LGBTQIA project, bagaman may kondisyon ay sumailalim sa kanyang paglago at pag-evolve bilang artista at personalidad sa showbiz. So ayon po sa isang balita ng Showbiz Police ng Abante noong Feb 25, 2026, lumabas ang balita na si Bel Mariano ay isa sa mga itatampok na panauhin sa pagdiriwang ng first anniversary ng programa ng tabloid media na Showbiz Police ng Abante. So abangan nyo po yan kasi parang isa siya sa mga guest doon na maglalabas siya ng mga kung ano man yung mga opinion niya patungkol sa mga latest updates, latest news, no? So at ang latest na nagaganap po kay Miss Bel. Ang Showbiz Police ay isang showbiz-oriented talk show na regular na napapanood sa online at teleradyo ng Abante. Ito ay isang programa kung saan pinag-uusapan ng mga issue, chismis, balita at trending topics sa industriya showbiz. Ang programa ay bahagi ng labanan para sa atensyon ng digital space at radyo. Kaya ang pagkakaroon ng isang kilalang artista tulad ni Bel bilang guest ay malaking draw sa mga manonood at tagapakinig. Ang paglapit sa isang personalidad ang kasing sikat at mahalaga nga ni Bel para maging bahagi ng kanyang segment ay nagpapakita ng impluwensya niya sa industriya pati na rin sa pagkilala ng masa sa kanyang mga pangalan bilang entertainer na may malakas na fanbase. So yung paanyaya po kay Miss Bel ay ng Showbiz Police ay hindi basta pangkaraniwang pagbisita lamang. Ito ay isa pang showbiz talk show na simbolo ng pagkakilala sa kanyang kasikatan. So once na ikaw po ay na-interview o naupo ka dun po sa kanilang podcast na tinatawag, masasabi mo talaga na meron ka ng may bilang ka na sa showbiz. So ganun yung kalagayan ngayon ni Bel, no? So pinapakita niya dito yung kakayahan niya na magbigay ng pananaw tungkol sa mga issues sa showbiz. Hindi lamang simpleng promosyon ng project, kundi pagbabahagi ng opinion at insight sa mas malalim na bahagi ng industriya. Alam niyo naman po si Bel, diba? Parang kapag meron po siyang tinatanong sa kanya talaga nabibig, may siya, beauty and brain kasi siya, diba? Ang eksaktong nilalaman ng kanyang interview sa Showbiz Police ay hindi binunyag ng detalyado sa balita. Ngunit ang mismo pag-anyaya at pagkakaroon niya sa ganitong platform ay sapat na upang makita ang patuloy na pag-angat ng kanyang karera. So ito na po kasi meron po sa isa sa pinakamainit kasi ngayon na issue sa showbiz at lipunan ngayon ay ang usapin tungkol sa representasyon ng LGBTQIA+ sa media at pelikula, lalo na sa mga malalaking proyekto. Kamakailan lamang lumabas ang balita na si Bel ay payag, no? Ito na. Payag po siyang bumida sa LGBTQIA project kung mabibigyan ng pagkakataon. Ngunit may mga kondisyon na kailangan ding pag-usapan o alalayan. Sabi niya, ayon po dun sa ulat ng Abante Tonight, ang sinabi ni Bel na handa siyang gumanap sa isang LGBTQIA project o isang proyekto may temang LGBTQIA+, lalo na sa konteksto ng Girls Lab or GL. Yung ibibigay sa kanya ang pagkakataon ng kanyang pagpapayag ay hindi lang simpleng oo o hindi lamang. Ito ay nagmumungkahi ng pagiging bukas niya sa mas malawak na representasyon at inclusivity sa sining. Syempre alam niyo po, yung
pagpayag ni Bel dito kung sakali mang mabibigyan siya ng chance, no, na parang magkakaroon siya ng project na ang kapartner niya ay isang babae. Kasi nga, parang LGBTQIA, si Miss Bel po ay isa pong Christian, diba? So, parang medyo labag po yun sa kanyang faith na magkakaroon ng parang kissing scene sa mga girls. Mas grabe po yung magiging yung lalatag niyang mga kondisyon, 'di ba? Paghahanda at pag-aaruga, pagiging handa niya sa mga responsibilidad bilang isang artista sa nagaganap sa isang sensitibong papel, lalo na kung ito ay makakaapekto sa perception ng publiko. Siyempre, hindi po ganun kadali yan para kay Bel. Panigurado sa kalidad at dignidad ng storya na ang proyekto ay hindi lamang basta patok sa trend, kundi may malalim na kabuluhan at tamang representasyon. Sa madaling salita, ang pahayag ni Bel ay hindi lang pagpayag na lumahok sa isang aktwal na LGBTQIA+ project. Ito ay isang senyales ng pag-evolve niya bilang artista na hindi natatakot tahakin ang bagong tema. No, kasi syempre malaking issue kasi talaga yan. Kahit na mga ito ay nasa isang kontemporaryong usapin tulad ng representasyon ng gender, identity at sexual orientation sa media. Sa paglipas ng panahon, si Bel ay nakakuha ng malawak na fanbase at mainstream recognition dahil sa kanyang aktibidad sa musika at pelikula. Maliban kasi sa pag-arte, nag-release din si Bel ng kanyang bagong album na Like You, isang koleksyon ng mga kanta tungkol sa pag-ibig at emosyon na tumutugon sa damdamin ng Gen Z at millennials. So, sabi po dito is si Bel Mariano, bago niya po tanggapin yung sinasabing project na yon na may kinalaman ng LGBTQIA+ community, ay parang meron po siyang iisa-isahin niya kung ano yung mga kondisyon na kailangan bago po siya mapa-oo, diba? So, ang pagpayag ni Bel na gumanap sa isang LGBTQIA team project na may kondisyon ay isang malagang hakbang sa kulturang popular at entertainment industry ng Pilipinas. No, una, syempre, pagpapalawak ng diskurso sa Pilipinas. Ang Pilipinas kasi isa sa mga bansa kung saan nire-represent ang LGBTQIA characters ay kadalasang napapaso sa komedya or stereotypical portrayal. Ang desisyon ni Bel na buksan ang pinto sa isang seryosong project na nagpapakita ng potensyal ng mas mataas na antas ng diskursos at pagnanaw sa mga tunay na kwento ng mga tao. So, ang kanyang pag-anyaya naman sa showbiz ay talagang nagbukas, no. Ito pong mga bagay na ito malaking opportunity para kay Miss Bel Mariano. Pero kailangan niya pa rin pag-isipan na kailangan babalanse po siya dun sa faith na meron siya at saka dun sa gaganapan niya. Kasi alam natin si Miss Bel kasi bilang isang artista, very wholesome, very classy. So, maaring kapag ito ay pumalag si Miss Bel Mariano dun po sa kanyang magiging karakter dito po sa movie na ito, isang proyekto, no, na nagre-represent sa LGBTQIA+, yun po ang tinatawag na nag-e-evolve yung kanyang karakter, nag-e-evolve yung kanyang pagiging isang artista. Hindi lamang siya umiikot sa pang-lab team, but of course meron siyang mga other opportunities na nabubuksan sa kanya na kailangan niyang pag-isipan ng todo. Yun po yung sinasabi dito. Kung saan man humantong ang kanyang karera, malinaw na si Bel Mariano hindi lamang isang bituin sa entablado o screen. Siya ay isang tinig na handang sumalo sa bagong hamon, magdala ng mga bagong kwento sa harap ng madla at magbigay ng inspirasyon sa mga susunod na kanyang mga yapak. So, ang tanong ko lang po, papayag din kaya si Mr. Donnie Pangilinan na makita niya si Bel, na magkaroon ng ganitong project na parang kapartner ni Bel ay isang babae dahil nga pang LGBTQIA siya, diba? So yun pinaka-big question. Kung kayo naman po ang tatanungin bilang mga fan ni Bel, kayo po ba ay payag, no, na gumawa at parang mag-evolve ng ganito kabilis yung karakter na gagampanan ni Bel? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.